Sa Senado, pinangunahan ni Senate President Win Gatchalian at Senate Finance Committee Chairman JB Ejercito ang pagsiyasat sa panukalang 7.2 trillion pesos na National Expenditure Program para sa susunod na taon. Magbabalita si Mobile Journal, Merrimon Reyes. Merrimon, kumusta ang takbo ng briefing? Cheryl, sa pagbubukas ng budget briefing ng Development Budget Coordinating Committee o DBCC, binigyang diin ni Finance Committee Chairman Senator JB Ejercito na pagdating daw sa panukalang pondo, dapat daw balikan ang mga basic needs o pangangailangan ng mga Pilipino at yan nga raw ang kalusugan, edukasyon, hanap buhay, seguridad at maayos na infrastruktura. Layon umano na maging isang people's budget ang 2027 budget habang tinututukan ang transparency at accountability sa paggamit ng pondo. Kabilang dito ang pagbabawal sa last-minute insertion sa Bicameral Conference Committee at pagpapatuloy ng live streaming ng budget deliberations. Kaugnay ng mga questionable flood control projects, iginiit ng Senado na hindi dapat maging business as usual ang budget process. Sabi pa ni Ejercito, ang dapat daw pigilan ay korupsyon at anomalya, hindi ang pag-unlad. Kabilang naman sa top priorities ang healthcare. Itutulak din ang isang comprehensive at long-term infrastructure master plan para magkaugnay ang roads, bridges, flood control, irrigation, railways at ports. Samantala, nagsimula ang focus ng DBCC briefing sa inflation. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, 2 beses nang naghigpit ng monetary policy ang BSP ngayong taon para mapababa ang inflation. Pero nananatili pa rin itong mas mataas sa 3% target. Pero tanong ni Senator Erwin Tulfo, posible raw bang bumalik sa mababa sa 60 pesos ang dolyar? Ang sagot naman dyan ng BSP, bahagi ng anti-crisis measure nila ang pagpapabagal sa biglaang galaw ng exchange rate dahil hindi umano kayang ilagay ng BSP ang piso sa iisang tiyak na level gaya ng 60 pesos. Kailangan daw ng bansa ng dollars para suportahan ang ganitong intervention at maaaring maubos ang foreign reserves kung piliting i-fix ang exchange rate. Binanggit ng BSP ang Paxilica at Luzon Economic Corridor bilang mga proyektong maaaring makatulong sa exports bagamat maaaring magtagal bago makita ang epekto. Tinanong naman ni Senator Risa Ontiveros kung bakit mas mataas ang inflation ng Pilipinas kumpara sa ilang ASEAN neighbors. Ayon sa BSP, mas malaki ang tama sa Pilipinas dahil daw wala tayong sariling malaking supply ng langis. Cheryl, binigyang diin ng DBM sa NEP ang 111.984 billion pesos na unprogrammed appropriations na pinakamababa sa NEP level mula 2019 at katumbas lamang yan ng 1.6% ng total expenditure program. Ayon sa DBM, layon daw nitong palakasin ang fiscal discipline, transparency at predictability ng government spending. Pero mahigpit na bubusiin ng Senado yung panukalang pondo sa bawat ahensya na isasalang ngayong budget season dito sa Senado. Cheryl. Merrimon, balikan lang natin yung mga pangyayari sa impeachment trial kahapon kung saan naglabas ng ruling kaugnay nga nitong Rule 18. Kapansin-pansin ba na mas nag-iingat na ang prosecution at defense sa kanilang mga pahayag? Tama, Cheryl. Kahapon na parehong prosecution pati defense, sinabi nila si Attorney Michael Powa sa defense, si Attorney Benjamin Tolosa naman sa prosecution na i-observe nila itong Rule 18 lalo't nagbigay na ng babala itong si Presiding Officer Chis Escudero. Ang sabi ni Attorney Powa, may urgency na raw na maghanap din sila ng ibang tagapagsalita na ng defense pero kakausapin din muna nila ng masinsina ng kanilang kliyente na si Vice President Sara Duterte. Kasi hanggang sa kahapon, itong si Powa ang nagsisilbing spokes pati counsel ng depensa. Pagdating naman sa prosekusyon, sabi ni Attorney Tolosa, bagaman isa siya sa mga spokesperson, tinitingnan din nila ngayon kung magtatalaga ba ng iba na o mananatiling ma'am na muna o tikom na yung bibig nitong mga nagsisilbing counsel sa prosekusyon. Kaya kahit nangungulit tayo kahapon para ma-interview yung ilan sa mga counsel ng prosecution, sinasabi nila nire-respeto raw nila ang ruling at oobserbahan nila ang Rule 18. Cheryl. Aasahan ba na magtatalaga na ng ibang spokesperson ang defense team? Lalo't bahagi rin ng counsel ang kanilang tagapagsalita na si Attorney Michael Powa. May napipisil na ba silang kapalit? Sa ngayon, Cheryl, wala pang binabanggit na pangalan pero maghahanap na raw sila
Pero kakausapin din daw muna ng defense itong si VP Sara. Sabi rin kasi kahapon sa ruling, ito yung sinasabi ng impeachment court, ilang linggo na ang lumipas, na kung maaari magtalaga na nga ng hiwalay na tagapagsalita o spokesperson itong dalawang panig para nga hindi na pupunta sa punto na may natatapik na o napapag-usapan tungkol sa merito ng pagdinig. Kaya kung itong mga abogado na nagsisilbing counsel sa impeachment, mamili sila. Hindi sila magiging counsel of record or for record sa impeachment. Magiging tagapagsalita lang ba sila o magiging counsel lang sila? Ganon din naman dito sa prosecution, meron naman silang itinalagang spokesperson si Attorney Tolosa, pero aabangan natin kung magkakaroon din sila ng pagbabago sa magsisilbing spokes nitong magkabilang panig. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes.